Sugutaron sa aton nga pagtuon. So nagtuon kita kuan kanang Trinity. O di ka ginatawag ko nga divine essence. Trinity to the point nga nagatuon kita nga naay tulo ka persona o kun individual ang Dios. Pero isa ra sila sa ginatawag nga divine essence tungod kay isa lang ang ilang kinaiya. So still nagato kita sa ginatawag nga monotheistic nga pagtuluan. Isa lang ang Dios tungod kay usa lang ang ilang kinaiya. Walay conflict din na. Pero tulo sila ka persona nga naga-function. Sige, sa atong nga pagsugod maga-pray ta. Check sa atong kagalingon, pasalamat sa Ginoo nga sa pagbayan sa pagtuon sa gihapon sa iyang mga pagtulunan. Let's pray. Sa imo bilang Aman, salamat kay sa mga higayon sa pagatiman mo sa amon. Salamat sa mayong panahon, mayong panglawas, mga recoveries sa linggo sa pagpray sa pagtuon sa mga pulong for our own good nga asa nga na kami always in the Spirit of the Holy Spirit, yielded to God the Holy Spirit, and eager to be like Christ. Nganigan po kami sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa pagtuon sa mga pulong, sa mga kamaturan ni ani, sa pag-enlighten, as our divine teacher, bisang ginagbibing as spiritual IQ kag spiritual understanding. Ang tanang ginasaling lang din sa imo, not by our own strength nor by our own intellect, kundi sa imo lang Diyos nga pamagi. Ganit sa imong grasya ginadangop tayo ng pislamatan sa gihapon ginasalig pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, so nagtuon kita nga ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is sovereign. No, tapos sovereign mo ning una. Sunod, ang ilang righteousness is absolute, perfect, precise. Sang God the Father o God the Son o God the Holy Spirit. Remember nga equal sila. Equal ang ilahang divine essence, ang ilang kinaiya. Walay mulabaw sa usa o isa. So kani siyang ginatawag nga God the Father nga mga pamulong, the first person of the Godhead, o kung God the Son, no, nga second person of the Godhead, or God the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Mga language of accommodation na siya. But pasabot sang language of accommodation nga ginapadagway sa ang tawhanon nga pamaagi sa Dios nun nga pamaagi para masabtan lang nato ang mga vocabulary. Kay remember nga kung gawa sa ato ang bokabularyo, dili nato masabtan kung unsa ang Dios o kung ang iyang ginahimo o kung ang iyang plano. Mao bitaw nga naay ginatawag nga mga parables. Gina-compare ni Jesus Christ ang langit. Ginapadagway niya sa dutanon nga pamagi ang langit para masabtan lang sa mga particular diri sa Bible jud o bisan sa ato pa kung unsa ang langit. No? Kay dili jud nato mag-grasp o kung ma-picture out, ma-portray sa atong una-una kana nga vocabulary, kana nga senaryo kung wala na sa to ang kahibalo. Wala sa atong pagsabot. So, muna ginatawag nga mga language of accommodation. So, God the Father, tungod kay ang God, the first person of the Godhead is the provider o kung the author of the plan. Kag God the Son, tungod kay si Jesus Christ, the second person of the Godhead, mao ang executor. Kay siya ang gatuman sa mando sa Dios nga Amahan. Alangan ang Dios nga Amahan motuman sa mando sa Dios nga anak. Sang anak, ang anak yun among nagatuman sa mando sang Amahan. Siyempre ang God the Holy Spirit, the third person, among nagapamatuod sa the revealer of the plan, sa mga plano sang God the Father kag sa gihimo sang God the Son. So makita lang nato diri kung paano nagafunction ang tatlo ka persona o kung individual, manong usa ka pamulo sa ginatawag nga persona, individual sang three persons of the Godhead. So righteousness. Remember nga ang righteousness sang God the Father o kung sang of the Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is perfect. Mao na nga walay righteousness nga good works nga ginahimo sang tao nga acceptable to God. Wala kay nga para sa karon Isaiah 64:6a. For all of us have become like one who is unclean,
sa kay Isaiah 64:6. And all our righteous deeds are like a filthy garment. So ang matarong nga kung unsa man nga matarong o kung katarong nga ginahimo sang tao, sulti ni Isaiah, walay pulos o di ka huggaw kayo sa mata sa Dios. Dili sa acceptable sa mata sa Dios. So maghimo ka imuhang righteousness in order to be saved, dili sa acceptable. Mao ganing ang salvation is by faith alone in Christ alone. Kay ngano? Kay si Jesus Christ amo ang nag-work sa ato ang kaluwasan. Mao na nga He is the propitiation for our sins. Meaning to say nga pagbayad niya sa atong mga sala kana nga works nga asa nga acceptable siya sa God the Father sinang offering nga sa pagbayad sa ato ang mga sala. Therefore, ang ato ang mga katarong nga himuon para ma-save, dili acceptable kay sama ra sa filthy garment nga pinakahugga kun unsa man pinakahugga nga trapo nga imong ibawaan. Mao na ato ang righteousness. Mao na nga there is no name given under heaven that whereby we must be saved kundi pinagi lang Dios sa kay Jesus Christ. Meaning to say nga ang work ni Jesus Christ for salvation sa human race, sa mankind, ang acceptable sa God the Father. Walay uban. Wala na. So wala yung tayo ato ni ikasarang. So wala na ni mga footnotes din eh. So ang pagkamatarong sa Dios dili jud kadawat anything less than His own perfect righteousness. Remember nga ang God, ang iyang righteousness is perfect. Therefore, ang madawat siya lang nga righteousness po, dapat equal sa iyang po nga righteousness which is perfect. Karon kay ang tao relative ang atong righteousness, meaning to say nga dili jud perfect. Mabitaw nga usay na kay amigo des Picas. Tapos usay na wala kay amigo din sa Picas. Kay mura paling-paling man ang righteousness sa taod. Mura matarong sa usa pero sa Picas dili matarong. Unlike sa Dios nga perfect yun ang iyang righteousness. Perfect. Siya yun ang standard. Now, katotad na sa ginatawag nga justice. Kaya buhat pong hangin. So, sovereign righteousness tapos sa iyang justice. Ang justisya sa Diyos, wala yun ay pabor-pabor. Wala. Munang it is impossible for God to lie. Subong nga siya ang talaksan sang tanan. Siya ang measurement sang tanan. Siya ang matuod sa tanan. So makita natin sa Deuteronomy 32:4. Okay? Deuteronomy 32:4. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. God of truth and without iniquity, just and right is He. Kasaligan mo jud siya. Ulay pabor-pabor. Tama ang tanan. So kinapicture ko kaning ginatawag nga kaning millennium ba? 32:4. Kaning millennium. Remember nga si Jesus Christ is the King of Kings, kag Lord of Lords. So siya ang maghari sa 1,000 years sa ginatawag nga millennium. Og ang judgment ni Jesus Christ is perfect. Wa na nagakinahanglan og abogado sa pagdepinsa sa sala sa usa ka tawo. Kay He is omniscience. Ang iyang righteousness is perfect.
Ay ang hustisya walay pabor-pabor. Kaya kung mangita pag abogado plus sa aron, wala. Ang mali mahimong tama. Ang tama mahimong mali. Pero si Jesus Christ kung mag-reign siya sa millennium, kay Latin word man na siya, 1,000 years meaning to say, wala na kinanglan og abogado. Wala. So, tanong mo na ito sa Nehemiah 9:33. Nehemiah 9:33. Beta na tayo sa live. Okay. You are righteous in everything that has come on us, for you dealt faithfully, and we have acted wickedly. So, wala dyan mahimong tao, yun. Kaya ang tao is depraved. So, ang talaksan yun, ang measurement, na-adjud sa Diyos. So, mo nag-isulti ni Nehemiah, ni Prophet Nehemiah, you are righteous in everything that has come on us. Kung naa may musipyat, halimbawa sa atong Christian life ron, or kinsa man din na, kung unsa man din na, pag naay nasipyat, kinsa dyan na may sala. Halimbawa sa Christian life, kung naay musipyat o makasala ang or something nga naay mga diferensya din na, kinsa dyan ang may salaan. Never dyan ang Diyos. Kaya mismo Ha? katong kawali yung nag-isip. Mao jud kay ang talaksan among Dios eh. Kag never jud ang Dios makahimo og sala. God is perfect. Mao bitaw nga ang sala, once nga against ka sa God, which is unlike God, sala jud na. No matter man or unsa man ang mga sistema or unsa man ang sitwasyon. Pag naay mo sipyat jud, nasa tao jud pirmi na. Kaya ang measurement na sa Dios. Tano lang ko na magkitabo sa sa history. Halimbawa sa Old Testament. Na ang grasya sa Dios. Pagkasunod sina naikapalpakan sa tao. So nana po recovery sa ginatawag nga grasya sa Dios. Pagkasunod sina palpak na po sa tao. Tao lang yun ang nagadaot sa mga sitwasyon in relation o kung in fellowship to God. Tao ra yun. Mabitaw nga may naay ginatawag sa Israel nga fifth cycle of discipline. Ga-cycle na siya kay balik-balik lang na permis lagi mo kanang sala ang nasod nga Israel. So, tuyok po ang fifth cycle, first cycle, second cycle. Kay pirmi lang dyan sila nagahimo o kapakyasan sa Diyos. Sa tuwa pa, kung naalan sila sa pagsunod sa pamalaod sang Diyos, ang Israel sa Old Testament, unsa man ang blessings nila, perte, wa pa gani na harvest, wa pa gani na hurot o kumbaga pa nakatunga ang ilang harvest sa bodega, nag-harvest na po sila. Siyempre harvest man na ila ito kay kuan man kanang natawag ni farming man. Kaning mga wheat pa harina o grapes ana. Mao man ang ila dito. Mako man ang kapuganaan sa Dios pag misunod sila. Nga wa pa gani matunga o tunga-tunga pa lang gani ang sulod sa ilang bodega. Wa po ta kay balok sa kadako sa sulod silang bodega. Pero ang pasabot na ba ang abundance sa ilang pangkinanglanon at the same time sa ilang mga kaaway ginadipinsahan jud sila sa Ginoo as long nga nag-abide sila sa ginatawag nga Mosaic law o kung nag-abide sila sa obedience sa command sang Dios na-appear may protection sa ila ha. So dili jud sila madaot sa ilang nasod, sa ilang pagkanasod, dili jud sila. So na-appear may protection sa Dios.
Kaning Romans 2:11 daw. May New Testament Romans 2:11. So there is no partiality with God. Mo nang ang iyang justice perfect yun. Nang sulti nga kung unsa ang ginatawag nga absolute righteousness of God execute the justice of God. What is the absolute righteousness of God demands? The justice of God executes. Ang mga ginatawag nga integrity of God, diri siya nagabase sa iyahang kung paano siya nag-work out din sa ibabaw sa kalibutan. No, iyang holiness, integrity, minito siya nga dira sa iyang absolute righteousness, sa iyang justisya, o sa iyang gugma. Dira nitang ginabase. Sa isang kabutang nga wala siya nag-compromise o compromise or sa in other words po nga naay ginatawag nga manifestation sang unity sa iyahang kinaiya jud. Naay ginatawag nga unity. Wala nagakontradict ang iyahang ginatawag nga divine essence kung paano siya nag work o kung nag-judge sa ibabaw sa kalibutan. Wala. Kay halimbawa karon kaning ginatawag nga God is love. Kung mag-define ka sa love, ano unsa bot pasabot nga walay tao nga mapaimpierno? Kay tungod ang Dios is love. Ano klase nga Dios? Gugma ka tapos karon tungod kay wala siya nito kan Jesus Christ, ilabay siya sa impierno. Dapas po ni sa dilema ba? Sa naitabo kan Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang iyang proclamation is love. Mao nang iyang mensahe pirmi. Gugma. Karon kay may natabo man nga nasakpan nila isa ka babae nga kaning nakasala og adultery. Minito siya nga babae is minyo. Siyempre, kung adultery na, siya partner nga na pod, na silo pod. Nandun man yung itong naitabo sa sisyon, nga sulti sa mga parisiyo ba to, mga teachers of the law nga Jesus, unsa may muna ning babae nga nasakpan namon nga nakipag-adultery siya. Meaning to say nga sa balaod ni Moses kung masakpan ang usa ka babae nga ang naay case nga adultery, patyon jud siya pinagi sa bato. Pati itong partner nga pati itong lalaki. Pero masupak man na siya sa mensahe ni Jesus Christ nga love one another. No? So, naidilima dito nga may tabo. Ang dilema man kung nagtataw na siya between two horns. In other words, nga pag silti ni mo, yes, hanggang kay mauna sa balaod ni Moses, mukontradig na po siya siyang mensahe nga gugma. Pero kung masulti na po siya nga ayaw kay higugmaan lang siya, mukontradig mo na po siya sa mensahe ni sa kasugan ni Moses nga dapat patyon siya by stoning. Sama ra sa pastor na yung anak nangawat yung anak yung nga abi sa ko kasok ang mama kay anak bugto ni. Oh. Langga bugto ni. Oh. So mo nang ginatawag nga mga compromising kung unsa ang ginatawag nga gugma sa Dios. Unsa may dilema dito nga gitubang ni Jesus Christ. Kung kinsa sa inyo din nga walay sala, labay siya bato. Wala sila ka labay og bato kay tanan day sila nag-ako pud nga makasasala. Siguro to sila pastor makahalad sa templo. Hindi kay ginatrap man ko nila si Jesus Christ. Pero nagyapil ito rin nila na sala during sa time of Christ.
Sa anak murag wala Anak na time ba kan? Kung isipon mo siya sa Old Testament, kung naa sila sila, mag-slay lang man sila ng ano, ng hayop, di ba? As part sa ilang naman. pero pag nakot ka in act, patyo juga stoning to death. Lahi po na imong personal sense nga sa imuha. Ibig sabihin sa time ni Christ, wala na sila kay naghahalad-halad yung kanyang kuan. Parang nawala yung ilang ng kinaya. Murag wala na tagaan pansin. Wala. Murag na ginatawag nga transition period ba? Nga mawala ay ang ginatawag nga ritual nila nga sin offering kag burnt offering. Murag na ginatawag nga transition period. Kay murag dili siya makita sa senaryo. Murag wala. Ah. So kada naay shifting gani sa mga hitabo natawag nga transition period na mahanaw ang una kay dira makita ang sunod. Natawag nga transition period. Halimbawa karon Abraham to Abraham. Pagkatapos kani Acts chapter 2 hangtod sa 70 AD. So naay mga transition period na dili na siya nga pag-shift sa ginatawag nga dispensation. Bigla lang pak na dayon, no. Dili pa siya. Halimbawa sa rapture. Meaning to say nga naa pa na sa transition period kay makita si okay, sa mga believers man lang na ang rapture. Pero sa second advent ni Jesus Christ, na ginatawag transition gyapon na kay makita siya within 24 hours. Kung paano ang view nimo sa pagtan-aw nga ang tanan makakita kang Jesus Christ sa second coming niya. Pero atong ginahulat karon is rapture. Maan wala kang makarecognize sila ng mga Jesus Christ. Naas na pagtulungan, ma-recognize sila. Makuan yun nila ang gahom, ma-recognize yun nila na, bisan wala sila kahibalo. Halimbawa, kani mga atheist o unsa ba, ma-recognize yun nilang power. Ang atheist, pastor, di ba, alam nila na may Ginoo, di lang sa mga. Di yun sila mo to nga na Ginoo. O unsa ilang gipaningkamot ron, mao na ilang kanon. So, ang ilang pagkatawhanon, mao jud ang nag-roll sa ilang kinabuhi. Nga wala sila kasalig sa uban. Di ba? Lalo pa sa Dios. Wala. Ako ang trabaho, ako ang paningkamot, ako ang konsumo, ako ang tanan. So mo nang kuan sa mga atheist. Wala jud sila gato. Now, bayan sa gugma sa Dios nga ginasulti nga gugma ang Dios so dili man pimpierno. No, dili. Once nga ang tao dili mo to nga si Jesus Christ is God. Tapos gibayaran niya atong mga sala. Namatay siya sa unod nabanos katulong adlaw, ni kayo sa langit og yaras tong kamot sa Dios nga mahan. Dili jud siya save. Pero still ang Dios nang gahigugma sa iya. Kay moadto kita sa gugma sa usa sa kinaiyasang Dios. So still naa jud ang gugma sa Dios, gapabilin jud na tubtob sa walay katapusan kay He is the author of love. So mapa-impierno man ang tao, ginahigugma gyapon sa Dios. Kay gusto man sa tao nga mapa-impierno siya sa dili pagtuo kan Jesus Christ. Kasi Jesus Christ Dios equal to God the Father. Kag nibayad siya sa ato, gibayaran niya ato ang mga sala. So ang tao mismo nagpa-impierno sa iyang kagalingon. Pero ang gugma sa Dios na jud niya ginapakita pinagi sa kan Jesus Christ nga na-crucify siya sa cross. Once and for all. So isa kabutan diri nga walay compromising sa kinaiyasang Dios. Mao na ang pagdayaw sa Dios dili sa tawhanon nga pamaagi. Nga kung dili ka moambak dinha wa nimo nadayaw ang Dios. No. Dili. Ang Dios nun jud nga pamaagi kung ngano siya nadayaw tungod sa iyang kinaiya nga naga-unite. Nagahiusa, wala naga-conflict. Mao na nga He is God. So minito siya nga kung unsa man ang gina-reject sa ginatawag nga righteousness ng Dios, the justice of God judge. Romans 5:12. Tanan Romans 5:12.
Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So kaning one man din mao si Adan. Tungod sa kay Adan, ang sala niya ni kaylap o na-contaminate o kung kanang nadagtaan ang bugos sa kalibutan. Tanan yun, no? Pati mga tanom, pati mga mananap, partikular yun sa tao. Ang sala ni Adan ni kaylap sa tibok kalibutan. Maubitaw nga ang lamigas, mamaak yun na. Ang halas, mamaakay yun na. Kanimakabaw, manungay yun na. Tungod sang sala. Pati ang langgam, di ganin na mo dapo sa imuha kay tungod sang sala. Bisan unsaon nimo sulti nga pagdapo lang din basa akong kamot kay kanang mag-enjoy lang ko sa imuha na tanaw-tanaw na ikabika pro di yun na sila tungod sang sala. O ito yung pangutana ko so anong lamigas kunita mo lang ni mamaak man ni dayon nga ginaamigo ra nimo na ginaunsa din na nga wa ginasakit pero mamaakay yun na siya tungod sang sala ni Adan. Mas lalo pa sa tao mao na nga ang sala nagsulod sa kalibutan, then and death by sin. Kung ako mo tanaw ani duwa yun ni kadet and death by sin. Kay nga no, kay ang spiritual death, kung magtuon kita sa mga doctrine of death, kay ang spiritual death maoning pagkamulag sang Diyos sa tao. In other words nga, wala na relasyon ang Diyos sa tao. Kay paghimo ni Adan sang sala, naputol ang ilahang relationship. Muna nga nga spiritual death. Kay sang wala pa si Adan nagimong sala, na walay spiritual death, naa sila relationship. Si Adan o ang Diyos. Pagkahuman, ang kamatayon nga physical death dira po ni bunga o ni sulod o kung na-effect na sa tao. Mao na nga limitado ng kinabuhi sang tao. Sunod-sunod ng patay. Wala na yung relasyon sa Diyos. Patay pa yun physically. So, and death by sin, and so death pass upon all men. Tanan yun nga katawan, dili min nga lalaki lang, pati babae, tanan. Walay pili. Pati mga tanom, dahon, fresco pa kayo, green pa kayo, pagkasunod ni yellow, ni brown, ni laya, wala na. Paks. May limitasyon ng tanan. Mao gani nga ang tanan, for that all have sinned. So normal sa usa ka unbelievers ang maghimo og sala. Pero sa mga believers, siyempre iba na po ng istorya na abnormal ang paghimo og sala. Be holy. Tungod kay ang imong Diyos is holy. Mao gani nga mga believers na ginatawag nga righteousness of God. Sa pagtuo nimo kan Jesus Christ, naa kay ginatawag nga eternal life o absolute righteousness. So gin-impute niya na, gibutang na sa mga believers ang iyang duha ka kinaiya. Duha lang ang iyang himpit nga pagkamatarong o ang iyang eternal life. Duha lang. Magluwas din na, wala na. Kumbaga ba, silbi pasis nato na palangit. Kay ang hindi magtotoo kan Jesus Christ, wala siya absolute righteousness o wala siya eternal life. Eternal life, tungod kay kana siya is the life of God.
So, siyempre ang God the Father, maghuhukuman jud. Si Jesus Christ maupod. 2 Timothy 4:8. So kay gina-compare naton din nga ang God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit, parehas jud sila kinaiya. Equal, no more, no less, parehas jud. 2 Timothy 4:8. Sige, unsa daw? 2 Timothy 4:8. Sige, basa daw sa inyo. 2 Timothy 4:8. Finally, there is laid up for this finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on the day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Okay. So para ni sa mga Christians, so si Jesus Christ diri, that the Lord, the righteous judge. Ngano nga si Jesus Christ maning the Lord diri nga the righteous judge, kay we are waiting sa iyang pagkari. So appearing, but pasabot nga sa iyang sa rapture nga time. Kay pag rapture dira ang ginatawag nga rewarding. Sa ginatawag nga rewarding, o kung bema seat judgment, o kung the judgment seat of Christ. Dili ni siya second coming, kundi kuan siya kaning rapture nga time. So maka-receive kang ginatawag nga crown of righteousness. Mo sulti ni Pablo, kang nagadjust dinhi, which is the righteous judge, nga walay pabor-pabor, is the Lord Jesus Christ. So ang ginapaabot man gud naton karon mao ang rapture. So kumbaga pa, ayaw ka talang, ayaw ka balaka, kay ang rapture mo atong ginapaabot ron. So kay nagkalahi-lahi man gud ang mga sitwasyon sa ginatawag nga mga sa theology. Ang uban man gud nagapaabot sila sa second coming ni Jesus Christ, which is not, dili. Kay ang rapture, si Jesus Christ dili na mutungtong sa Mount of Olive, dili. Naalan siya sa kawaan sa second heaven or first heaven, nan kay musugat kita sa iyaha. Kita lang mga Christians, o kung ginatawag nga kabahin sa spiritual body of Christ, o kung sa mystery doctrine, o kung sa intercalated age. No, ang daan nga pamulong po is sa church age. In short, para lang sa mga Christians ang rapture. So muna itong ginahulat ron. So si Jesus Christ is the righteous judge pod, kag gitagaan siya authority to execute judgment. John 5:27. John 5:27. Sige, palihog. John 5:27. Red, ano ka sa red? Red Oh. letter. Red letter na. Buto sabot si Jesus Christ na. And has given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Okay, si Jesus Christ, remember, is the Son of God, kag he is the Son of Man. So siya ang mudyad sa katawhan, kay he is the Son of Man, kay tao siya. So si Jesus Christ is God, man. So gitagaan siya authority sa God the Father nga siya mag-judge sa katawan. Mao nang gitawag nga the unique person ni Jesus Christ, o kung sang second person of the Godhead.
Kay sa pagka-Diyos, He is man. Kay sa pagkatao, He is God. So dili ang siyang gitagaan siyang authority kay kun dapas na kuna sa ginatawag nga gugma sa Dios. Kung basihan nimo ang gugma sa Dios, walay tao nga maluwas. Wala. Kung basihan nimo ang gugma sa Dios nga God the Father, walay tao nga maluwas kay ngano? Kay ang gugma sa Dios is perfect. Kung ang tao is not perfect, so dili siya pwede makigrelasyon. So diri po nato makita kung anong ginatawag nga gugma sa Dios sa tatlo ka pamaagi. Kung ngano nga nakipagrelasyon po siya sa tao nga ang iyang gugma is perfect. Nga sa isa kabot ipasabot nga sa pagfunction sang gugma sa Dios nga ginatawag nga na ay ginatawag nga impersonal love o kon unconditional love. Nga bot pasabot nga sa gugma sa Dios tanan walay pili. Kay sa mga Christians ang gugma sa Dios is personala na. Nanay pagpili, selective na. Meaning to say nga once nga wala ang isa ka Christian nag-abide sa pagtulunan sang Dios o kung nag-abide sa ginatawag nga protocol nga mag-function sa siyang Christian life, well, disiplinado siya sa Diyos. Munang personalan nga gugma sang Diyos. Hala, 10% na lang. So, still ang justice nga sa bala nga espiritu nagyapon na yung pag-function concerning sa sala o sa righteousness kag judgment. No? Makita ni sa John chapter 16. John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you, but if depart, I will send him to you. Oh, verse 8. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Okay. So ang concerning sin ang sin dinhi is tungod kay wala sila nito concerning sa righteousness tungod kay si Jesus Christ naa sa tuong kamot sa Dios nga man kag concerning judgment nga si Satan kag ang 1/3 sa mga angels nahukman na. So ang balaang espiritu dinhi ang iyang ginatawag nga justice is perfect nga siya ang naga-convict sa kalibutan. Oh. Thank you, sir. Salamat. So, ang balang espiritu amo ang naga-convictar sa iyang hustisya. So, dili kita nga mga believers mao ang kung baga pa ang merit na sa tuwa sa witnessing. No, dili. We are just an instrument. Instrumento lang kita. Ang tanan iyan na sa Diyos. Kita lang ang nag-communicate. Pero ang nagkakumbiktar din na is God, the Holy Spirit yun. So, wala tayo gahong. Wala. Ang tanan na sa Diyos. Mamuitang ginatawag nga grasya. No, ang tanan ginimo sa Diyos nga mahan. Pinagi sa buhat ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Mga tawag nga grasya, wala kitay dili kita deserving ni ana. Dili. So iyan na tanan sa Dios. So ang balang espiritu naga-convict sa kalibutan. So naga-function ang balang espiritu nga as sa ginatawag nga sa common grace. Tapos kung may magtuo, mana efficacious grace. Kag ginatawag nga saving grace. Kaya ang pinaka-importante is the object of our faith. Kag dina
ang balaang espiritu naga-work out jud nga naga-convict sa katawan. So ato ta din sa ginatawag nga gugma sa Dios. God is eternal. Walay pagbalhin. Ang iyang gugma is perfect. No. Perfect. Kay lahi man gud ning ginatawag nga kung mag-define kita sa gugma para sa tawhano nga pamagi. Lahi man gud. Iba. Okay, sa ginatawag nga gugma sa Dios aton tanawon dinhi. Halimbawa ning 1 John chapter 4 verse 8. 1 John. Huyaw, no? The one who does not love does not know God, because God is love. Itantadan eh. He that loveth not, o agape, agapao, knoweth not God, for God is love. Agapao, agape. Okay. So, hindi ni siya gugma nga sa tawhanon nga pamaagi, kundi gugma sang Dios. Meaning to say nga, he that loveth not, ang isa ka tawo nga wala nagahigugma nga iya nga gugma sa Dios, wala gyud kakilala sa Dios. For God is agape. Tama jud. Dili makita sa tawhanon ang gugma sa Dios kung wala siya nakakilala sa Dios. So dili makita sa iya ang gugma sa Dios tungod kay wala siya kakilala sa gugma sang Dios. Wala. Mao ni mga privilege sa mga Christians. Sa to pabisan ginatawag ka nga Kristohanon. Unsa mga klase nga ginatawag nga pagka-Kristohanon? Kung wala ka kahibalo sa gugma sa Dios, sa sulti niya, wala ka kasabot, wala ka kaintindi sa Dios. Rastong ko ni Sa pastor ka ng prasragod na sa magpasagod ka ang report. Kung dili mautong ilang kurmas, di na nadawaton. so wala jud siya kasabot. Kurmas hindi submit. Kay sa aton magunon halimbawa karon sa mga ginatawag nga mga Christians manggod. Siyempre daga naga-claim nga mga Christians. Tapos tawag nga gugma sa Dios. Pero pag hindi nila nasabtan kung unsa ang gugma sa Dios, kay ila is word man lang nga God is love. That's it. Period. Wala na. Pero pag hindi nila nasabtan kung ano ang gugma sa Dios, wala gyud sila kakilala sa Dios. Remember nga pila ka klase ang gugma? Eros love, erotic. O opposite sex. Storge love. Philos love. Adelphos. Pursa tanan gugma. Mao gani sa usa ka tape ni Dr. Timba, sulti niya. Galibog ko ning gugma sang tao. Kay ngano man, kay pagsulti sang lalaki sa babae nga I love you, unsa day nang sunod ana? Sex. Unsa man ning gugma sang tao? Mabita nga wala jud pagsabot sa ginatawag nga gugma sa Pero Dios. sa bata, nang sa I love you ka, ay, pastor, wala na sila. Wala may sense na sa ila. Murag wa malang na. Kung dito sa ilang labi ra sila, murag na yan, na. Nakasawa, sa labi. Pero erotic na siya. Erotic Pero na. kung mag-istorya sa I love you na, wala may, Oh, tawag mo storge ana. O kung brotherly love. Pero sa ginasulti din nga gugma sa Dios, kay wala sila kasabot kung ano ang gugma sa Dios nga agape. Wala nila nakilala ng ilang Diyos. Munang buti pasabot din na. So dapat may balaan gyud sang Christian kung ano ang ginatawag nga agape love. Ang kasagaran lang naibala lang nila ang word nga agape o kung agapao, period, wala na. Pero sa pag-ibalo kung unsa ang gugma sa Dios, wala. Now, ton anaton na din eh.
Kay isa man gud sa pakilala sa gugma sa Dios. Mao na. Respect one another's freedom. Mao man lang na. Ang gugma sa Dios amo nang ginatawag nga respect one another's freedom. Nga bisan unsa pa ang himon sa tao, ang gugma sa Dios nagapadayon yun na kay He is the author of love. Tanong po nato di sa 1 John 4:16. Kuya Paul, kuha niya din sa 16. And we have known and believed the love that God had to us. So, nakasabot yun. Kabalo yun siya kung saan ginatawag agugma sa Diyos o agape sa Greek. God is love. Agape. He that dwelleth in love He that dwelleth in love agape gyapon dwelleth in God and God in him. Tama jud. Kay kung nasabtan nimo kung unsa ang gugma sa Dios, kung nasabtan nato og unsa ang Dios, then ang iyang gugma naa sa atoa og ang Dios naa sa atoa. So, wala ang Diyos sa imuha kung wala ka kasabot kung unsa ang Diyos, kung wala ka kasabot kung unsa ang gugma sang Diyos. Dapat masabtan yun nimo nato kung unsa ginatawag nga gugma sang Diyos. Dili na siya nga isa lang ka terminology tapos i-claim dayon nga nga something like this. Oy, mao na kita sina. Udi ka ha. Oy, luwas na kita. No. Dapat isabton yun nimo kung ano. So dapat na iyo'y pagsabot sa imong ginatuhan or else ang imong ginatuhan dili sa concrete o dili sa klaro. Walay pamatuod. Kay ang salvation ra ba ni? No retreat, no surrender. Wala na ra ba ni bawian? Minito si pagmali, impyerno, pagtama, langit. Dili lang claiming something nga walay assurance. So walay confidence, walay kandina. Walay paglaong. Okay. So ang gugma sa Dios sa iyang integridad, dili siya dili siya na separate, ga-unite yun na siya sa isa ka butang nga ang Diyos na muot sa iyang gugma, sa iyang ginatawag nga absolute righteousness o sa iyang justisya. So makita natin isa sa Jeremiah 9:24. Jeremiah 9:24. Wala ko na naghatag ang Ginoo ko. Ang basta second chance. O sa tao lang ng mga chance. Una, isa, uno, dos. Ay, sige, tres. Second chance nga. For example ba, para sa tao ba nga, kung maghatag pa siya warning na apa siya first offense, second offense. Ba na, waiting ba na? Pag magkasa, uno, isa ha? Naana permi ang grasya sa Diyos. That is Grasya sa Diyos. pala yan, yung word na ganyan. Naa-permi yun na. Tanawan niya katulog, kay latak ka karon. Oo. Ano na. Kung baga, halimbawa karon sa salvation, samtang buhi ang tao, mo ng grasya gihatag sa Diyos sa iya. Chances. Kaya pag abot sa judgment time, sa great white throne judgment, bula niya ikarason ng tao. Wala. So, buga na yun ang grasya sa Diyos sa tao of giving chance to believe the Lord Jesus Yung Christ. ganyan yung, parang dyan ang love niya. Oh, tama na. Nag-extend din na. Extend, dili, chance ko, pastor, extend, ano, Pero kuha na dili mo man sa masulti nga kung sa tao nga view, delayed mo. nga viewpoint, murag ga-extend siya. Pero sa Diyos dili. Kay ang Diyos is omniscience. Omniscience ang Diyos. So kay balo siya kung kano sa mutuo ka ng tawana.
Ang uban man gud makasala man gud ang diretso la paka dayon ba. Ara dayon ang justice. Pero sa Ginoo, kung ako po magtan-aw kay bisan ana ganing mag-share gud ka diha sa pagkaon gud kaning remembrance gud niya sa table. Uban gani nagkaon man nag-isalo pero naa sila sa sining wa man namatay. Mao ni ron. No? Kay ngano nga wala sila dayon directly nga bisan dili Pero tama spiritual ilang ini. death sila na. Umalay ko ba kung nagpakarong ingnon lang po sila nga bisan active pero ang ano nila. Isa ka butang ron kay mao ni. Walay direct revelation ron sa Dios karon nga panahon. Mao na nga na pagkumpleto sa ginatawag canon of scriptures. Walay direct revelation nga mga hitabo karon bahin sa Dios. Wala. Sa to pa wala ang Dios execute nga naga-istorya siya bahin halimbawa sa ginahimo sa mga charismatic nga biig pero istoryanan namo sa Dios. Wala na ron. Wala na. So kung wala ka katon, may ilad ka. Tungod kay pagkumpleto sa ginatawag canon of scriptures, wala na direct revelation. Now, sang wala pa na kumpleto ang canon of scriptures, naay ginatawag nga direct revelation sa Dios. So nagipakighambal ang Dios, nagipagsulti siya sa damgo, istorya, vision unsa pa dinha. Mao na nga pagsipyat nila sa ginatawag nga ritual nga dapat may confession of sins ana. Pagsipyat nila dinha, patay dayon sila. Patay. So prior ni ana, naay mga chances na ginaya o kung yung tawag nga grasya nga ginahimo ang Dios. Kaya lang mao na ilang ultimatum. O para sa karon kay Sapphira o kwan, sino ta? Ananias ba to? Oh. Pagbotbot nila, patay dayon. So ang ilang sa tawanon nga bahin ang ilang chance, katong wala pa sila ni botbot, mao na to ilang chances, kabalo na sila god. Unsa bay ginatag nga grasya pa sa Dios sila to confirm nga mali ay ilang gihimo. Pero karon, bisan ibaligyan mo pa na imong lote, imong kahaptangan tanan, imong yaman, tapos ibutang sa ministry. Pero nagkuha ka dito gamay, wala, di ka mamatay. Tama bitaw na pagkarno kay bisan bitaw sa una sa Old Testament pag makasala ka. Oh, Ana din ba judgment time ba? Ara No, dayon ang tama result ba? kay na ay direct revelation. Pero pag kumpleto na sang canon of scriptures nga kasagaran sa mga theologians na human 96 AD, wala na direct revelation. Mao na nga magsulti gani ang uban nga nakipag-istorya sila sa Dios. Ayaw na ta ilara ba tawon. Dito ka istorya sa mga wa kay balo wala kasabot. Kay kamo iladanay dito. So wala yun sila kabalo kung unsa ang mga hitabo sa Bible. Kadangan ra ginasulti sa red letters nga magsulti ka lang siya magsuol nga raka. Tiwas ka. Nga wala kay pulos. Pero may tabo na siya sa millennium. Sa millennium siya may tabo. So laye sa millennium. Pero kay siyempre incorruptible na ta din ay. Resurrected body na ta. Pero makita nimo sa millennium ang tao nga in physical nga magsulti sa iyang igsoon nga walay pulos, patay na. Pero karon bisag unsa pa nimo kabuyayaw sa imong igsoon. Dili ka mamatay. O walay mamatay bisan unbeliever pa. Wala. So, wa sila kasabot sa ilang ginatun-an. Ang gawas ana mao gyud na. Present sulti sa COVID, vaccine. Madlok man ka nga mabaksin nga wala may makaagaw sa imo sa kamot sa Dios. Wala. Save man ka eternally. Wala ay gahom sisitan nga makailog nga kuhaon niya ang imong salvation. Wala. Mabaksin ka pa kung time na. Ay bisa tatakan kapag 666 din na. Kagwa man na may hindi man na may tabo. Kay bago mag 666, rapture naman. Pero ang point din na nga once saved, always saved ka. Mo na nga kung unsa imong ginatuuhan kung tinuod na barugi, pagdili withdraw. Wala na. Kay kung barugan nimo but pasabot nasabtan nimo imong ginatuuhan.
Pero kung di mo nasabtan o nasabtan nimo nga mali, withdraw. Ayaw po vaksin. Muna ang pagtuo is once and for all. Hupti, kung tinuod, kung mali, atras. Okay, Jeremiah 9:24. Dili basta-basta na. Kung tinuod, palangit ka, pero pag mali ka, impyerno ka. Tapos na. Mo na nga, sulti ni Pablo, isisaang mo pagtuo. Wala ra ba na bawi-bawi? Pag mali ka na. So, sigig tuon, tapos karon impyerno man day. Ya, nagtuon niya gahanong sa pastor nga malibot. Pagabot dito wa yang ngalan. Na-erase yung ngalan. Ay, nindot mo na tunan ba kanang Lamb's Book of Life? Kay reverse ang sistema sa Mali day itong imong gi-submitan. Mao na eh. Tapos ang problema lang, Imong gisudlan. ang problema kay sa tao kay pagtuon niya ni ana bisan mali, ginahuptan jud niya nga tama na, gina-force niya ayaw. Dapat be open-minded. Nga sa pag-prove kung tinuod ang imong ginatuhan. Kay sus, pag-abot ra ba sa eternity, wala na ra ba bawian na. Pag impyerno na, pag langit. Wala na, tapos na. Dapat siguraduhon yun ang imong ginatuhan. Ang object of your faith. Nasulti ba? Nga, kumbinsi ko nga tama ka. Kumbinsi ako. Pamatod nga tama ka. Or else So, kung dili po siya teachable, problema niya na. Basta ang nabarugan mo ang imong ginatuhan. Nga hindi nga tama jud ka, kundi tungod kay tama ka. Pero kung para di sa Ginoo yung brother ko, tapos madat niya rin na teaching. Paano di siya once na God knows. Omniscience. Yan lang ang ginaano ko, pastor. God knows. Kung Kasi minsan nung mag-sharing niya sa akin na, brother, not all na ang nakasulat sa Biblia ay angkop sa atin. Sa ating panahon, kay bawat panahon ay may sarili-sarili mo. tama na. May magka-agree kami minsan. Pero ang bottom line, ang pundasyon for salvation mo ng problema. Okay. So, din sa Jeremiah 9:24, but let him that glory in this, that he understandeth. King James man ko ni. So, sabtan jud, dili lang knowing, and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, morning justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Sa mga tawag nga the holiness of God, natawag nga the integrity of God, ang iyahang love, justice, kag righteousness. Muna, ang iyahang love, justice, o righteousness. Sa uban man gud ni judgment 9:24. Morning the holiness of God, o kon the just, the integrity of God. Tulo sa iyang kinaiya, mao ni ang iyahang gina-exercise diri sa ibabaw sa kalibutan. Ining tulo ka kinaiya niya. Remember nga napulo ang kinaiya sa Dios. Napulo. Okay? So, 5% na lang diri sa tanay mag-end. Kay sa akon nga 5% na lang ang battery. Sige, sa ato nga pag close maga-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa higay nga natagdi mo sa pagtuon sa mga pulong. Salamat Ginoo sa mga mayong panglawas, mga recoveries, pagsumun sa mga spiritual life nga pinagigit sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa pagilaytin sa moa.
Bisan og giving as spiritual IQ kag spiritual understanding. Salamat sa presence sa matag usa, sa pagplahingan sa pagtuon sa kaligunan Ginoo og knowing sa ginatawag nga divine essence o kon sa Trinity. Sa imo ginapasalamatan, sa imo grasya sa pamagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. Wala mo nadala